Salamat sa Diyos at pinagbigyan ako ni JM. Simula kasi nung nandito ako, hindi ko siya lang talaga yung hindi ko narinig kumanta. Sabi ko sana nga solo, pero sinamahan pala siya ng kanyang mga kuya. Amen, amen. So, good to see this young man singing for the Lord, and hopefully that magpatuloy po yan mga kapatid, no? Yung mga bata na yan, who will know that some of them are going to be an evangelist or pastors or whoever or whatever. Baka mamaya isa dyan maging presidente pa ng Pilipinas. Amen. At least merong Christian. Amen. So mga kapatid, ngayong umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa pag-aral po ng salita ng Diyos sa Book of Philippians. And kung meron po kayong mga Bible dyan po sa inyong mga kapatid, buksan po natin sa Philippians chapter number 2, verse number 26 hanggang verse number 30. So matatapos po natin yung Philippians ngayong linggo po na ito mga kapatid. Amen? So, tayo po tayong lahat at basahin ko po ito sa inyo yung verses. Sundan nyo lang po ko sa inyong mga mata. Philippians chapter number 2, verse number 26, the Bible says there, "For he longed after you all, and was full of heaviness, because that ye had heard that he had been sick. For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also. Lest I should have sorrow upon sorrow, I sent him therefore the more careful, that when ye see him again ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation, because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang itong muli, Panginoon, kami po ay makakapakinig ng inyong pong salita. Nawa Diyos namin pong mga pag-aaralan po ngayon at makukuha ang mga application, Panginoon, ay makatulong po sa aming buhay, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Lord, gamitin niyo po ako bilang isang instrumento, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. At Lord, itago niyo po ako sa ikod ng inyong mga salita, Panginoon, nang sa ganon ang inyong pong salita ang maalala at tumanim po sa aming puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa inyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo para po sa aming kaligtasan at sa aming pong kasalanan. Lord, tulungan niyo po kami sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Pwede na po kayong maupo. Nakita mo yung ng Sunday School sa sasakyan? Nabigyan mo na sa kanila. So muli magandang umaga po sa atin mga kapatid and sa bawat isa po sa atin. So last Sunday, we talk about regarding of fellow soldiers of Christ. And makita po natin mga kapatid sa verse number 25 that sabi diyan, "Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and my companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants." So we study about Epaphroditus po mga kapatid being a brother, being a companion, being a fellow soldier, and messenger that ministered to what Paul's wants po mga kapatid. Now, sa bagay po na yan mga kapatid, sa chapter number 2, sa ending po ng chapter number 2 po mga kapatid, si Paul is nagdi-deal po siya sa kanyang mga companion, sa kanyang pong ministry po mga kapatid. And we know, alam po natin na si Apostle Paul po mga kapatid is marami po siyang mga nakasama sa ministry. Amen. From the time that he started his ministry as he need to preach and reveal the mystery program sa mga tao sa Gentiles po, Panginoon. Sa Gentiles po, yung Panginoon po ay nagbigay kay Apostol Pablo na dapat ito po yung magbigay po ng kasama kay Apostol Pablo po, mga kapatid. And we know the story about that, si Barnabas, si Silas, and we studied this morning about Demas, and so much mga kapatid na nakasama po ni Apostol Pablo sa kanya pong ministry po mga kapatid. But in here mga kapatid, sa Philippians chapter number 2, is he talks
of two person, which is si Timothy and si Epaphroditus po, mga kapatid. And they are a good man for him kasi nga they're a brother and companion and a messenger and a fellow soldier po, mga kapatid. Meaning this is his comrades po, mga kapatid. No? So kasama niya talaga po sa battle, kasama niya po talaga sa kanya pong paglilingkod sa Diyos. At mga kapatid, syempre sa ministry, alam naman po natin na kailangan po talaga natin ng kasama. Amen? As what I said last Sunday, na hindi po kaya ng isang tao po yung bagay po na yan. But isa pong malaking tulong sa ministry kapag meron pong nakakasama, meron pong mga co-laborers na makasama po sa ministry. No? Kasi imagine mo kung isang tao lang yung gumagawa niyan, ako po mga kapatid, nakakapagod po yung bagay po na yan. And again, as to appreciate you po, mga kapatid, we appreciate you on how you help us in this ministry, na kung anong situations na meron po dito, mga kapatid, is you are helping us. No? And so alam na po natin kung sino po yung mga tao na tumutulong, and every one of you are being a help to us in the ministry. So, ngayon mga kapatid, makita natin na kung gaano kalaking tulong sa ministry ni Apostle Pablo, na yung lalo pa yung situation ni Apostle Pablo noong time na to is nakakulong po siya. So, meaning is that hindi po ganun ka-able si Apostle Paul na gawin po yung dapat niya pong gawin. And so, there are persons in here, which is Epaphroditus po, mga kapatid, na suppose na gusto niya sanang isend sa Philippians or sa kanila, no? So nasa Philippians pala siya, sa kanila po, mga kapatid. But the thing is, meron pong bagay, mga kapatid, na nangyari po kay Epaphroditus po, mga kapatid. So ito po yung isang bagay na talagang napakalaking tulong sa ministry kapag meron ka pong nakakasama, mga kapatid. So, we are going to talk about the fellow soldier for the work of Christ. Now, in verse number 26 po, mga kapatid, we can see here that dyan mo makikita, mga kapatid, na si Epaphroditus was longing for them. No? So, sabi dyan sa verse number 26, "For he longed after you all and was full of heaviness." But the thing is, mga kapatid, kasi nga sabi niya, it was supposed that isi-send niya sa Epaphroditus. Kaya lang, mga kapatid, although na si Epaphroditus, he was longing for them, but because of heaviness. So, isipin natin kung anong heaviness po yan. Because that he had heard that he had been sick. So, meaning, mga kapatid, that yung situation po ni Epaphroditus po, mga kapatid, nung panahon po na ito is meron po siyang sakit. No, he was sick on his time. But even though, mga kapatid, na si Epaphroditus is meron po siyang sakit, no? Kailangan niya pong gawin yung kailangan niya pong gawin. At makikita po natin mamaya, mga kapatid, na hindi po siya so much or hindi po talaga siya totally nagwo-worry sa kanyang sakit o sa kanya pong nararamdaman. Na kahit, mga kapatid, na yung situation niya po is hindi po maganda, is ganun pa man, naging available pa din po siya na maging katulong po siya ni Apostol Pablo po, mga kapatid. At ginawa niya pong available po yung kanya pong sarili. Na kahit sa panahon na yan, mga kapatid, he is sick. Now, in verse number 27, makikita niyo dyan, mga kapatid, that for indeed, he was sick, nigh unto death. So, meaning po, mga kapatid, yung sakit niya hindi lang po basta sakit. But yung sakit niya, mga kapatid, is malapit na po siyang mamatay, or the term siguro na halos mamatay na siya sa kanya pong sakit po, mga kapatid. Pero, mga kapatid, ganun pa man is, hindi po siya basta-basta, mga kapatid, na natakot sa kanya pong sakit. And actually po, mga kapatid, kasi nga nakita natin sa verse number 26 na they heard na narinig nila na merong sakit si Epaphroditus po, mga kapatid, pero hindi pa rin siya naging worry sa bagay na sa kanyang situation.
But more on po mga kapatid, he was more worried na mas marinig o makita, malaman po ng mga Philippi, ito pong mga brethren sa Philippi po mga kapatid, na nagkasakit siya. So, hindi niya po iniisip yung mga bagay na, parang, alam niyo po mga kapatid na, hindi niya po iniisip yung bagay na kung ano po yung dapat niyang gawin, but iniisip niya kung ano po yung tamang gawin. Sa panahon po na ito mga kapatid, kasi alam po natin na yung situation po ni Apostle Paul is hindi po ganun kaayos sa panahon na ito, but because of him, Epaphroditus po mga kapatid, na naging available po siya sa panahon na ito mga kapatid, na mas nag-worry pa siya sa bagay na iisipin sa kanya mga kapatid. Mas nag-work pa po siya mga kapatid para po sa Panginoong Jesus at para matulungan po si Apostle Paul. Kaya kung makikita niyo po diyan sa verse number 26, verse number 27, na for indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him. So, makita natin mga kapatid din that even though na si Paul is nakakulong, si Epaphroditus is may sakit, no, God had mercy on them. But yung terrible situation po ni Epaphroditus po mga kapatid, hindi po natin pwedeng ma-deny na talagang mamamatay po siya ng panahon po na yan because of his sickness po mga kapatid. At yung bagay po na yan, hindi po yan sabing simpleng sigurong mga halimbawa. Sa isip mo, siguro trangkaso lang. May namamatay ba sa trangkaso? Parang wala naman siguro, no? Basta alam mo na yung gagawin mo. Amen? Yung trangkaso lang kasi ngayon mga kapatid, nag-iba na. Parang yung COVID ngayon, pwede trangkaso kayo na yung COVID. So, parang isipin nila mamatay. Pero mga kapatid, isang bagay nito na makita natin that anumang bagay na meron tayo mga kapatid na sitwasyon ng ating buhay, we have to understand on that if ikaw kasi makakakita niya mga kapatid. We're not going to force you to work in here na mag-ministry kung talagang may sakit ka. But sometimes mga kapatid, kapag nakikita mo talaga yung need, na minsan kahit may sakit ka pa, you're going to be here. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako nagmamayabang, pero nung time po na nag-start po ako mag-Bible school, talagang gusto ko talagang hindi magkasakit. Kasi gusto ko talagang umupo sa room, makinig, mag-aral, at gawin po yung dapat gawin po mga kapatid. Pero hindi kasi talaga natin hawak yung ating katawan. To the point na talagang dumating sa point na nagkasakit po tayo doon, pero mga kapatid, hindi po tayo tumigil. May mga sakit po doon mga kapatid na patitigilin ka talaga. Pagka na-found out nila na nagkaroon ka ng tubig sa baga, syempre medyo delikado po yung sakit na yan, papahintuin ka talaga nila sa Bible school. So, ngayon inisip ko, paano ba nagkakaroon ng sakit sa bagay yung mga estudyante doon sa Bible school? Kapag, syempre, Bible student less lahat ng gamit po mga kapatid, less lahat. So, ang ginagawa minsan ng iba, pero bawal yun, yung damit na kailangan mong suotin bukas, sinasampay doon sa tinatamaan ng electric fan. Ngayon pala mga kapatid, may side effect pala po yung bagay po na yan. Na yung moist pala niyan, pwede mong habang natutulog ka is pwedeng pumasok sa iyong baga. So, may mga estudyante po talaga doon mga kapatid na whether ayaw nilang mag-stop is napapastop sila kasi yun po yung protocol po ng school. Amen? So, mga kapatid, but if you're going to ask them, if they're willing to stop, if they're willing to na maghinto na lang mga kapatid, they're gonna say no. Na parang kaya nilang tiisin yung bagay na yan just to pursue the Bible school, magpatuloy sila sa pag-aaral sa Bible school, at magawa nila mga kapatid yung kailangan po nilang gawin sa kanila pong pag-aaral po sa Bible school po mga kapatid. Na mga kapatid, hindi lang po si
Si Epaphroditus yung may ganitong bagay na sitwasyon. Even po mga kapatid, si Paul, he mentioned in 2 Corinthians po mga kapatid, bubuksan ba nila? Even sa 2 Corinthians chapter number 1, verse number 8 to 11, makikita po natin dito na yung situation po ni Apostle Paul is malapit na rin, parang nasa sentence of death din po sila. Now, let's open our Bible if you have there, and I will read it to you po mga kapatid, sa 2 Corinthians, para makita po natin yung situation din ni Apostle Paul na hindi rin po basta-basta. No? Sabi dyan, sa verse number 8, "For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we are despaired, even life." So makita mo mga kapatid na si Apostle Pablo, gusto niya pong malaman, ayaw niya pong ignorante po yung mga kasamahan, mga brethren sa sitwasyon ng kanyang buhay. That they were pressed out of measure. At ang sabi dyan mga kapatid, that even above their strength, parang sobra-sobra na yung pag-ano sa kanila, above their strength na parang it's too much for them. That in so much, nakapag-isip sila na parang wala na tong hope sa aking buhay. Na parang this is going to be nothing in me po mga kapatid. But then, ang sabi po ng verse number 9, sabi niya po dyan, "But we had the sentence of death in ourselves." So parang pwede na rin silang mamatay sa sitwasyon na meron po sila. Yung trouble na meron po sila. Yung bagay na sitwasyon nila, Apostol Pablo, ng panahon po na ito, mga kapatid. Dating sabi dyan that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. So, sa madaling salita po, mga kapatid, na kahit na ganun po yung sitwasyon nila, Apostol Pablo, yung bagay na kailangan po nilang maintindihan is that even though they were sentenced of death, they were pressed out of measures, that the things is above their, parang too much in their strength na sa kanilang kakayanan, is that one thing na kailangan lang pala malaman is that hindi po sila mag-trust. Hindi po sila magtiwala sa kanila pong sarili. Sige, buksan mo. Okay lang yan. Yan. Para standby. Yeah. Kasunod, magbili tayo ng TV na voice command. Amen. Napindot mo ba yung standby? Yung pinakauna. Yan. Okay na. Kaya mga kapatid, let us understand na imagine mo kung anong situations meron ka. If you think that your situations right now is parang sobra-sobra na, then think about these people po mga kapatid sa Bible. Think about the Apostle Paul situations that he have nung panahon po na ito mga kapatid. Ngayon, tanongin mo yung sarili mo sa sitwasyon mo ngayon. Mamamatay ka na ba? Kung hindi pa mga kapatid, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kung meron ka mang napapagdaanan ngayon na tingin mo na it's hard on your life, parang it makes hard for your life po mga kapatid, ang kailangan mo lang gawin talaga is magtiwala sa Diyos. Amen? Because ito po yung sinabi sa salita ng Bible, sa salita po ng Diyos, na regarding sa sitwasyon ng mga tao na to po mga kapatid, nang sinabi diyan, "But we had sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves." Minsan pala mga kapatid, siguro sa buhay po natin na kapag dumadaan po yung mga pagsubok sa buhay natin, alamin mo yung minsan yung pagsubok mo, baka minsan ang pinagtitiwala mo talaga sa pagsubok na meron ka, sarili mo. Kaya minsan talaga mga kapatid, sa paggagawa natin kapag nandito na tayo sa church, feeling mo talaga pagod na pagod ka. Kasi pala mga kapatid, minsan, we try to trust ourselves kung ano yung kaya natin gawin, kung ano yung merong kakayanan tayo mga kapatid, kung ano yung kaya ng wallet natin, kung ano yung kaya ng strength natin mga kapatid. Yun pala yung pinagtitiwala natin. And not of God. Kaya minsan parang mas lalo po tayong nahihirapan kasi nga we just don't learn na mag-trust po sa Panginoon. Ang sabi nito na yung bagay po na meron po sila po mga kapatid, that hindi po sila magtiwala sa kanilang sarili, but magtiwala sila sa Diyos. Remember when Paul says na kung meron silang confidence, I more?
Now imagine mga kapatid, si Paul is hindi po siya yung simpleng tao na wala lang alam. Now Paul is like, he is a Pharisee, he is in the tribe of Benjamin, he is blameless, he is touching the righteousness po mga kapatid. So meaning, si Paul, hindi po siya simpleng tao na parang walang alam. Na kung meron mang magsasabing na mas magtiwala sa kanilang sarili, mas grabe siya dapat. Di ba? Nabasa niyo sa Philippians chapter number 3? But mga kapatid, yung bagay po na ganyan, na meron po siya mga kapatid, he counted it loss for the excellency and for the knowledge of Christ. Amen? Kaya mga kapatid, there's no thing na dapat kang magtiwala sa iyong sarili. Now, imagine these things po mga kapatid, na yung sitwasyon ni Apostle Paul is above on their strength. Amen? Above on their what they know, above on what they have. Kaya minsan mga kapatid, di ba minsan parang natataka na lang, paano mo nalampasan yung mga pagsubok mo sa buhay? Na kung iisipin mo lang naman, kung ikaw lang yun, parang hindi mo kakayanin. Amen? Pero bakit nandito ka pa rin hanggang ngayon? Some of you were left and now nandito na naman. Bakit po mga kapatid? Because the thing is, your heart is trusting God more than yourselves. Amen? Napaalalahanan po tayo sa salita po ng Diyos po mga kapatid, na itong bagay po na to is ayaw pong itago ni Apostle Paul sa kanila. So that they would know also na magtiwala po sa Diyos. Amen? Yan po yung isang bagay na dapat nating matutunan po mga kapatid. And now, si Epaphroditus po mga kapatid, this is who he is as well. Na meron siyang sakit, pero meron pa rin po siyang ginagawa na tulong po kay Apostle Paul po mga kapatid. Kaya mga kapatid, makita po natin dito in verse number 28, now, sabi niya dyan, how carefully na si Paul, na isisend niya po si Epaphroditus. So meaning mga kapatid, pag sinabi niyang carefully, meaning, it means probably na wala na siyang sakit dapat. Or siguro kung may sakit siya, dapat konti na lang. Pero mga kapatid, I'm sure that he is okay on this time right now. That when you see him, na kapag nakita po nila mga kapatid, is that they will rejoice, at si Paul naman, I may be less sorrowful. Amen? So kaya mga kapatid, kailangan niya po talagang isend si Epaphroditus as soon as possible na siya po ay magaling na at hindi na po siya, wala na po siyang sakit. Kasi ito po yung ito po yung unang sinasabi na narinig nila na may sakit si Epaphroditus Ngayon, kaya nga para, syempre, ikaw, halimbawa, yung brethren nagkasakit. Natutuwa ka ba? Makasabi ka ba na, buti nga nagkasakit yung tao na yan? Hindi naman siguro tayo ganoon, tama? Na kapag, di ba, somehow, sa buhay po natin, kapag na-hospital yung isang brethren, or even yung isang tao, yung kamag-anak natin, yung mahal natin sa buhay, what do? You ask for prayers, tama? You pray for them. At mga kapatid, kapag nakita mo silang gumaling, naka-recover, how would you feel? Malulungkot ka ba? Or magre-rejoice ka? So this is what's going on in here po mga kapatid, na Paul was sending Epaphroditus more carefully that when you see him again, ye may rejoice and that I may be less sorrowful. Kaya mga kapatid, this word, itong bagay po na to, ito po yung magbibigay ng cause po sa kanila regarding na mawala po sa kanilang isip na si Epaphroditus po ay nagkasakit at halos mamatay na po sa kanyang sakit. And then verse number 29, sabi po dyan mga kapatid, that it was telling them that to receive him therefore in the Lord with all gladness. Amen? So, binigay niya po pinadala niya po si Epaphroditus po mga kapatid, at sinabihan niya po sila na to receive him therefore in the Lord with all gladness, kasi nga mga kapatid, wala na po siyang sakit at okay na po siya. And then mga kapatid, ang sabi po dyan, and hold such in reputation. Now, Paul mentioned about that regarding of receive with gladness,
and hold in reputation po mga kapatid. And verse number 30, ito po yung magsasagot po sa lahat po mga kapatid. Nang sabi niya dyan, because for the work of Christ, He was nigh unto death. Imagine mo mga kapatid, for the work of Christ, doon po na bagay kung bakit po halos mamatay na po si Epaphroditus. And imagine, itinan niyo po yung mindset niya mga kapatid. Not regarding his life. Hindi niya po iniisip yung kanyang buhay mga kapatid. To supply your lack of service toward me. So meaning mga kapatid, as iniisip ko po yung sitwasyon na meron po dito mga kapatid, si Paul nakakulong. Ito pong mga believers, yung mga brethren po mga kapatid, hindi po makagawa ng tulong kay Apostol Pablo. Now, sino yung gumagawa? Sino yung gumagawa ng lack of service toward me? Si Epaphroditus. Siguro grabe pong worn out niya mga kapatid, na grabe po yung trabaho niya para lang masupply yung need para kay Paul, para matulungan si Apostle Paul dun sa prison po mga kapatid. But this is the reason why, kung bakit si Epaphroditus is halos mamatay na sa kakatrabaho for the work of Christ. Amen? Kaya mga kapatid, makita niyo po dyan mga kapatid na si Epaphroditus was ministered to Apostle Paul once. Amen? Kaya mga kapatid, isang bagay po mga kapatid na hindi po mangyayari yung ganyang bagay kung itong si Epaphroditus at si Paul is hindi sila on the same mind. Now, going back to Philippians chapter number 2, verse number 2, nasabi dyan, fulfill ye my joy, that ye may be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory. In lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. So look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Kaya mga kapatid, imagine mo kung itong panahon po na ito mga kapatid, na si Epaphroditus po mga kapatid, that hindi niya po tinulungan si Apostol Pablo. Hinayaan niya na lang si Paul doon sa panahon po na yan mga kapatid. Imagine kung ano po yung bagay na iniisip po ni Apostle po, ni Epaphroditus ng time na ito mga kapatid, na hindi po niya iniisip yung kanyang buhay. And for sure po mga kapatid, yung bagay po na yan, it affects his life. It really affects his life po mga kapatid. Kasi nga, imagine mo na he doesn't care about his life. Kung mamatay man yan, mamatay man siya basta naglilingkod siya sa Panginoon. Basta naglilingkod siya sa man of God. Tumutulong siya kay Apostle Pablo po mga kapatid, para lang masuplayan yung kanya pong pangangailangan, yung mga bagay na hindi po may bigay ng brethren po mga kapatid. Imagine mo yan. Halimbawa mga kapatid, kung ang working job is 8 hours lang, siguro grabing overtime ni Epaphroditus. Para saan po mga kapatid? Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kanino? Para sa tao ng Diyos, sa bagay kaya sa Apostle Paul. Kay Apostle Paul po mga kapatid. Just to be an help. Ngayon mga kapatid, we're not going to encourage you to be like that. But mga kapatid, make yourself available, make yourselves as strong as what can you do para po sa Panginoon. Minsan mga kapatid, we are so much na iniisip natin yung sarili natin masyado. Diba? Minsan, tinatanong pa natin yung mga bagay na, halimbawa, let's just talk a little bit about giving. We are thinking about, kasi mga kapatid, kapag cheerful giver po talaga tayo, you will give it as what the Lord and you, kung ano po yung pinurpose mo sa puso mo sa Panginoon. Hindi ka naman magbibigay na magpapayabang ka, amen? But as what the Lord has purposed you. But mga kapatid, you think about how na paano tayo maging tulong po sa Diyos. Kahit ano po mga kapatid. Kahit anong bagay na pwede nating maitulong, itulong po natin mga kapatid. Minsan baka
Minsan, baka kunting labnat lang, wala na. Amen? Minsan, kunting ngatsing lang, baka hindi ka na magsimba, mga kapatid. Mga kapatid, let's i-practice mo natin yung ating mga sarili na situations in our life should not stop us, na hindi po tayo pahintuin na kung anumang sitwasyon sa ating buhay, na hindi po tayo makapag-attend ng service or makagawa para po sa ating Panginoon. Amen? Minsan mga kapatid talaga, I know that situations yung naghihinder minsan sa buhay po natin. At mga kapatid, wala po tayong ibang pagkukunan ng mga better illustration kundi dito lang. Si Paul, si Epaphroditus. And mga kapatid, I don't like to use more of mine kung ano po yung paggawa ko kung paano ko po gagawin yung bagay sa aking pong Kristiyano sa paglilingkod ko po sa Diyos. But mga kapatid, just think about this man. Paul and Epaphroditus po mga kapatid. That Paul was in sentence of death. Paul experienced shipwreck, beaten 5 times. Tapos, iniwan pa siya ng mga tao. Minsan, yun pa yung pinakamasakit dyan, mga kapatid. Amen? Yung iwanan ka ng lahat, tumayo kang mag-isa. Minsan, yun pa yung pinakamasakit. Pero mga kapatid, imagine si Apostle Pablo, sabi niya, Lord, wag mo pong i-lay yung charge sa kanila. Now imagine Paul, mga kapatid. So, if you're go further about things na gusto mo magkaroon ka ng illustration, ng encouragement sa buhay mo mga kapatid, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, you think about this man here. Si Paul, si Timothy, and si Epaphroditus. So imagine nung sinasabi ni Paul kay Timothy na drink a little wine for your stomach's sake. Naalala niyo po yung mga kapatid na sinabi ni Paul yan kay Timothy? Yung iba naman, grabe naman din mag-interpret ng yung mga palahubo, grabe mag-interpret yung mga kapatid. Isa lang daw, pero isang pitsil. Pero mga kapatid, little for stomach's sake. Amen? So meaning, si Timothy po mga kapatid, nagkaroon din siya ng sakit. And these people po mga kapatid, they are working hard for the work of Christ. Amen? And ano bang encouragement nila before? Ano bang bagay na nag-encourage kay Apostle Pablo mga kapatid? Pag yung mga taong kanyang sinabihan regarding of program na meron po siya mga kapatid, is tinanggap ito at pinsinabuhay po ito mga kapatid. Remember what he says? That ayaw niya pong maging dominion sa kanilang faith, but a helper of their joy. Amen? At lagi pong nagpapaalala si Apostle Pablo sa buhay po nila. Kaya mga kapatid, as we end this chapter 2 po mga kapatid, in Philippians, kung mapapansin mo yung ending po niya is quite medyo mabigat. Amen? Kasi may mga tao na parang halos ganito na po yung mangyari po mga kapatid. But even though na ganun po yung situations nila mga kapatid, they still work for Christ. Amen? Nagpatuloy sila magtrabaho para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, you ask yourselves. Let's ask or tanungin natin yung ating mga sarili po mga kapatid. Kung saan na ba tayo banda, kung paano ba tayo mag-work sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, yung isang panalangin ko talaga sa isang lagong pinapanalangin ngayon mga kapatid, na hindi ako talaga magkasakit. Kasi kung magkakasakit ako mga kapatid, hindi talaga makapunta dito. Amen? So Lord, sabi ko, Lord, di na mo yung mga bata, sila Pepper, si Salt, si Una, si Blake. May mga ubo po yan sila. Tapos sama-sama kaming natutulog sa isang kwarto ng may mga ubo na yan. Pero ang prayer ko talaga, Lord, wag mo naman sana akong bigyan ng ubo. Bakit naman nag-appreciate ito? Sige ka ubo. Pero mga kapatid, that's a simple prayer that I am praying to God na Lord, wag mo naman sana ako bigyan. Para naman makapag-minister ako, Panginoon. But even though na magkaroon ako mga kapatid kung mga simpleng sakit lang, hindi ko naman yung basta-basta lang ihiga dun sa bahay.
Hanggat kaya mga kapatid, I will still go on for the ministry. And one thing na encouragement sa akin mga kapatid, etong mga tao na to sa Bible po mga kapatid. Now you ask yourselves, where are you? Sana po ba tayo banda sa paggawa para po sa Panginoon natin mga kapatid? Paano po, kumusta na po yung ating buhay po sa ating pong ministry? Ngayon po ba kayo po ay down? Amen? Kayo po ba ay nanghihina? So mga kapatid, if that things is happening to us, kung nangyayari po sa buhay natin yung mga kapatid, then be encouraged sa buhay po ni Epaphroditus. Na imagine this guy, this man, being unhelped because for the work of Christ. For the work for Christ. For the work for Christ. So mga kapatid, kung hindi ka naman sakit, kung wala kang sakit, at kung pagod ka lang naman din, lampasan mo na lang yung pagod mo na yan kasi lahat naman talaga tayo napapagod mga kapatid. Wala pong taong hindi napapagod, hindi naman tayo robot eh. Amen? Pero kung pagod lang po yan, it's a good thing to be here para magpalakas. Amen? Kasi kung pagod lang ng pag-uusapan, ako po, ewan ko na lang. Sila Brad Julius, si Brother R, sila Sis Rio. Hindi naman 24/7 yung 7-Eleven mo dun Sis Rio, no? Ito pero natutuwa ko kay Sis Rio, alam niyo kung bakit? Talaga nagpapahinga po siya. So, ibig sabihin, hindi po talaga open yung kanyang store from morning to afternoon. Talagang may time talaga nagpapahinga siya. At natutuwa po ko sa kanya, ibig sabihin, hindi trabaho ng trabaho. Nagtitira para sa sarili. So, mga kapatid, kung hindi lang man tayo may sakit, at hindi ka naman din bedridden, at wala ka naman din problema sa health mo, mga kapatid, be here. Make this as a priority of your life because tayo po ay mga ligtas na tao. Amen? This is the only time that we encourage ourselves. This is the only time that we try to make strong and have a fellowship sa brethren po mga kapatid. And that's the only thing that we talk more about the Word of God. We sing praises to God. We sing the hymnal song. We listen to the choir. We listen to the young men singing for us. I hope that it encourages us. I hope that not only na meron po tayong preaching, meron po tayong teaching sa Sunday school, but also those things that going on in the ministry, I hope that it helps us to make us strong at magpatuloy po tayo mga kapatid sa atin pong ginagawa. Kung pagod lang din ang pag-uusapan mga kapatid, kahit nakaupo ka lang maghapon, bago ka matulog sasabihin mo, napagod ako ngayon. Tama ba? Pero maghapon ka lang nakaupo. Pero pagdating ng gabi, pagod. Alam niyo po kung bakit ganon? Kasi natural po yun mga kapatid sa ating body. Na kapag lulubog na yung araw, usually dapat yung katawan natin magpapahinga. Because meaning, our body is tired. Kaya mga kapatid, natural talaga sa atin na mapagod. Pero mga kapatid, kung feeling mo pagod ka, baka pagod ka on something. If you get tired working for Christ, amen. Because the joy will be there for you. Now, sabi dyan mga kapatid, di ba sa binasa natin kanina? Receive him therefore in the Lord with all gladness and hold such in reputation. Because if Epaphroditus po mga kapatid, because for the work of Christ, he was nigh unto death. Amen? Mga kapatid, kung hindi naman tayo darating sa punto ng ganyan, mga kapatid, let's ask ourselves, or let's help ourselves regarding sa ating pong buhay po, mga kapatid. Kung pagod tayo, then pahinga. Kung marami nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, be encouraged. Pero mga kapatid, hindi mo rin po madideny na yung mga terrible things na nangyari po sa mga tao at naisulat po sa salita ng Diyos. But things na nangyari po sa kanila mga kapatid, hindi rin po madali. Yung nangyayari po sa buhay po natin ngayon, for sure, masasabi mo na hindi rin po madali. But the thing is mga kapatid, ano po yung attitude natin towards those things na nangyayari po sa buhay po natin? Like these people here po mga kapatid. Their attitudes and their response po mga kapatid sa kanila pong buhay. They focus on Christ.
na kahit nalagay yung kanilang mga buhay sa panganib po mga kapatid. And they know how to trust their God fully. And I will leave you this question. Paano po tayo? Paano po tayo magtiwala sa ating Diyos? Magtitiwala ka nga ba talaga sa Diyos? Katulad nila Apostol Pablo, nitong mga tao na to? Or you keep on telling to yourself na you trust in God, pero pinupush mo yung sarili mo na magtiwala sa iyong kakayanan? Amen? Mga kapatid, I know that ngayon, usong-uso yung stress. Naalata niyo ba mga kapatid? Bata pa lang nasi-stress na. Nagugulat ako talaga, sabi ko, we cannot deny. Valid naman siguro talaga yung kanilang nararamdaman. Stress hanggang sa na-depress, hanggang sa yung mga bata marunong nang mag-commit ng suicide. Pero mga kapatid, if you are a Christian, kapag dumating sa point mo na na-stress ka, pag dumating sa point ng buhay mo na napagod ka, dapat alam mo kung anong gagawin mo. And that is why mga kapatid, kailangan mo malaman yung salita ng Diyos. Ito kasi yung tutulong po sa atin. At ito po yung magsasabi sa atin na mas magtiwala ka sa Diyos. Amen? And I know mga kapatid na we've been through that. You know and we know that, I will give this an example po mga kapatid. We have our Thanksgiving and anniversary in this church. At alam nyo mga kapatid, alam natin na wala tayong pondong malaki para sa bagay po na ganyan. But, natapos. Amen? Nangyari. Na-provide yung bagay na dapat ma-provide. It is why? Because we trust God. Kasi kung hindi lang naman dyan yan mga kapatid, wala pong mangyayari po sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, ano ba yung bagay na meron ka dati? Bakit buhay ka pa ngayon? Ano ba yung pinagdaanan mong mabigat? Bakit hanggang ngayon nandito ka pa nagpapatuloy? Diyan mo makikita mga kapatid yung pagpapala ng Panginoon at biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Because without the grace of God, we're nothing. Our sin, we cannot do anything about it. But because of the grace of God that He died for sins, He was buried and rose again the third day for our justification po mga kapatid. The most terrible problem ng isang tao, binigyan ng solusyon ng Panginoon. Siya yung namatay doon sa cross ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Amen? Kaya mga kapatid, if we are pressed out of measure, if we are sentenced on death, learn to trust God. Even dumating sa buhay natin na we despaired even life, para mawalan ka na ng pag-asa sa buhay po mga kapatid. Tandaan mo mga kapatid, pag tayo ay ligtas, kahit dumating yung mga punto sa buhay ng ganyan, alam mo kung saan ka pupunta pag dumating yung punto ng buhay natin. Amen? So be encouraged, magpatuloy lang tayo mga kapatid. Every one of us, meron tayong mga hinaharap at nilalaban ng mga bagay. Ang kailangan lang nating matutunan kung paano labanan yan at paano magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Amen? Dear God, Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo, ni Timothy, at ni Epaphroditus, Panginoon. Kung saan, O God, nagpakita po sa amin ng example, O God, that even though na ang kanilang buhay po, Panginoon, ay na at stake, they were nigh unto death, na halos mamatay, Panginoon, just for the work, just to supply the need, Panginoon, they did it. And I know, God, that they're not doing it for themselves, but they're doing it because of you. Because you're worthy to trust at magpatuloy po sa inyong gawain, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging pagpapala, Panginoon, sa church na to and even sa body of Christ. Help us, O God, to be an encouragement. Help us, O God, to be as strong na maging pagpapala kami, Panginoon, sa mga taong nanghihina, O God. Lord, thank you for reminding us of a lot of things about our Christian life. And thank you for your word na patuloy pong nagbibigay po sa amin ng kaalaman, paalala, Panginoon, sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin.
sa matamis namin pangalan namin Panginoong Jesus. Amen at amen. Tawagin po natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.